Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, kumilos na. Nako, Ombudsman Remulla nagulantang binoykot. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, kapapasok lang mga kababayan, eto po ang balita. Nako po PBBM nag-alag Ghost Project. Hala. Sa ASEAN Summit, PBBM nawawala sa ASEAN Summit. Ayan mga kababayan, tinawag na Ghost Project ang pagkawala ni President Bongbong Marcos sa 20th. Hindi pala 20th mga kababayan, no? 28th. Okay. ASEAN-Japan Summit ginanap sa Kuala Lumpur. Matatandaang ibinalita ng Malacanang na dadalo ang Pangulo sa nasabing pagtitipon. Ngunit hindi ito makita ng mga netizen sa litrato na ilabas ng ASEAN. Nako, nasaan ang Pangulo? No? Hashtag nasaan ang Pangulo? Baka natutulog pa mga kababayan. Siyempre busy yan diba? Maraming ginagawa yan. Baka tulog pa po ang Pangulo at hindi hindi ginising ng kanyang mga kasama. Nako, bakit kaya hindi kasama ang Pangulo dito sa picture ng ASEAN? Kapag hindi ka kasi kasama dyan mga kababayan, no? There are lots of possibilities. Una, okay, ay hindi ka kasali. Pero imposible namang hindi ka kasali, no? Nasa tayo nasa Asia naman po tayo. At ibinalita nga ng Malacanang na dadalo ang Pangulo. So, ibig sabihin talagang nandyan po ang Pangulo. Ang problema, bakit wala siya dito sa picture? Zoom in nga natin to. Baka hindi nyo lang nakita ng oo nga, wala nga dito mga kababayan wala dito si President Bongbong Marcos Jr. Ang naiisip ko kasi bigla akong naisip, baka natutulog pa. Diba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Sayang naman po yung ginastos ng bayan, diba? Sayang naman po yung ginastos ng Pilipinas para dumalo ka lang sa ASEAN. Huwag niyo sabihin sarili niyong pera ang ginamit niyo dyan, pera ng gobyerno po ang ginagastos dyan. Diba? Para lang kayo maka-attend tapos wala kayo dyan. Nasaan kayo? Magpaliwanag naman kayo. Malacanang. Magpaliwanag ka naman, Ante Claire. Ayan. Pero ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin to. Nako, etong si Ivan Marina mga kababayan ay napailing na lang sa mga out of this world na mga sagot, no? Ni Ante Claire. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon. Ang Pangulong Marcos ay hindi nagsasagawa ng investigasyon, no? Pero binuo niya po ang ICI, mga kababayan. 'Di ba? Sabi ni Ivan Marina kanina, 'di ba? Tama naman 'yung sinasabi doon na sa loob ng isang araw kaya niyang matukoy kung sino talaga ang mastermind, 'di ba? Kasi biruin mo, napakalaki po ng intelligence fund, confidential and intelligence fund ng Pangulo, nasa 10 point something billion, no? Tapos hindi mo alam? 'Di ba? Hindi niyo matukoy kung sino talaga ang mastermind. Imposible naman ito. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights.
So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, Ulitin lang ang natin. Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Mukhang pag mga sangkot sa korupsyon, dumadaan sa proseso, no? Pero pagdating po sa Duterte, wala namang ginawang korupsyon, hindi dumadaan sa proseso. Due process, kung baga. Di ba? Nagsalita na naman po si Auntie Claire, kayo na lang pong bahala. Maniniwala ba kayo? Dito po kay Claire Castro or pagtatawanan na lang natin to. Di ba? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Nako, isa pong artista, no? Isa pong artista ang nag-react kay Congressman or Senator Rodante Marcoleta. Ito po, si Kim Chiu. Sabi po ni Kim Chiu, pagkagising ni Marcoleta, pinili na namang magalit. Palagi siyang nakikipag-away. Nako po. Alam naman po natin kung bakit maybe you are galit, no? Kay Marcoleta dahil yung pinagtatrabahoan mong ABS-CBN, no? Nung panahon po ni former President Duterte, ay talagang binira ni Senator Rodante Marcoleta nung siya po ay congressman pa. Ngayon, bigyan po natin ng reaksyon itong sinasabi ni Kim Chiu na pagkagising pa lang ni Marcoleta, pinili na namang magalit. Palagi siyang nakikipag-away. Nako. Ikaw ba hindi ka nagagalit, Kim Chiu? Alam namin na nagbabayad ka rin ng tax. Hindi ka ba nagagalit na trillions? Trillion po ang supposed to be na budget dyan sa DPWH, pero trillion po ang mukhang nanakaw, nawala sa ating kaban, mga kabayan. Di ba? Sabi nga ni Prof. Malutikia, 1.2 trillion ang stolen, mga kabayan, di ba? Nang ninakaw. Pero mukhang pinapanigan pa ni Kim Chiu ang mga magnanakaw, di ba? Sa ating bansa. Alam mo, Kim Chiu, mahilig ka rin no? Kasi sumikat ito, di ba, dun sa yung classroom na yun? Basta about classroom yun di ba? I think it's about bending the law rin, no? Batas, no? Ang batas ng may batas yun basta hindi ko lang mabigkas na, pero nandito na anyway, tatagal tayo kung isip. Pasensya na po kayo, mga kabayan. Pero kasi what I'm trying to point out, parang it is also somehow like bending the law, no? Itong yung gusto ni Kim Chiu dun sa kanta na yun no? Bend the law. So gusto mo ba, Kim Chiu, yung mga namumuno sa ating bansa, yung mga law bender, di ba? Yung bumabali ng batas para magnanakaw, kurap, di ba? Anyway, kung galit ka na kung galit ka kay Marcoleta, wala kaming magagawa, di ba? Kasi alam naman po natin kung saan ka humuhugot, Kim Chiu. Alright? Ito, last po natin pag-uusapan, si Auntie Claire na naman po. Humingi ng saklolo para sa Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po ang ekonomiya. Yung ekonomiya, Sa isang panayam ni Corina Sanchez, umapila si Palace Press Officer Yuse Claire Castro sa taong bayan na tulungan ang Pangulo sa gitna ng bumabagsak na kumpiyansa sa ekonomiya at nalalapit na Bonifacio Day protest. Nilinaw ni Castro na bagamat laban din siya sa korupsyon, hindi raw siya makikilahok sa nasabing rally dahil marami naman
na sila doon. Sa halip, nanawagan siya na magkaisa at suporta sa administrasyon. Nako, alam mo ba kung bakit sila magrarally? Because of the administration. Ngayon, gusto mo pang suportahan yung administrasyon. Loko talaga to. Sabi niya po dito, alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon pero hindi ako makikigulo doon dahil marami naman na sila. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang personal doon sa mga magrarally na may tamang agenda. Huwag na lang natin hayaang puksain ng masamang elemento na magamit para sa kasisira ng gobyerno. Masamang elemento. Freedom of expression, freedom of press, the press, no? Freedom to express, di ba? Tapos masamang elemento, saan ka nun, di ba? Nagmamakaawa na po si Castro mga kabayan kasi bagsak na daw ang ekonomiya, magtulukan na tayo kasi wala silang ginagawa. Di ba? May ginagawa ba kayo para pataasin ang ating ekonomiya? I mean, palaguin ang ating ekonomiya? Wala naman yata, di ba? Bagkus ay palubog ng palubog ang ating bansa, ang ekonomiya ng bansa, dahil sa mga ginagawa ninyo. Dahil sa korupsyon, ayaw nyo kasing maniwala no? That war on drugs is really effective, no? And war on corruption, mga kabayan. Wala kayo nun wala kayong war on corruption. That's why, no? Ngayon, eto, nagkaletse-letse na po ang paang Pilipinas, di ba? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang balitang ang video ito. Eto na po. Tila nakaarma ho ewan ko. Nakaarma ho ba itong si Remulla sa pagiging epal niya? Nadali siya nadali. Mukhang binoykot siya ng Senado. At naku po, at nilumpo. Naku, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta. Pero una nating tingnan, yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige. May lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Ano natin, itong usapan nitong mga idol natin dito sa Net25. Pasok pasok. Ito. Kaya nang itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami Ay, kayo mali, sa Boracay. sorry. Ganon? Yan ang Hindi pa, forward pa natin. mula sa ibang bansa. Kanya, di ba? Oo. Dito sa media, akala, binoykot si ombudsman ng mga senador. Ayun pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun ang sitwasyon. Dapat talaga, marami naman. Kaya lang, Yan, isa lang, Oo nga. di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming dalawa lang May tumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Opo. Ganun din. Opo. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairmanship. Kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon niya, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi ng ombudsman. Well, Yan mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Naka po, yari kayo. ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan, Ang ini-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayaw, sana. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo.
Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala ang kaso 2019 pa. Yung kaso kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tinignan muna bago ka nagpasya Ayun na na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama? Malamang po. Ang problema Sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata na kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. 2016 pa yun. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa meron siyang sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano kung ano secret nandun nga sana system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Saka makikita mo. CCMS. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang case category management system. Nako, yan ang sinasabi natin Meron naman doon, kulang lang sa research. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, record ba? Record. Nasa system. Mali naman kayo. So yan mga kabayan, kasi itong si Remulla, puro publicity ang ginagawa, no? Hindi nakapag-research ng mabuti. Ayan, napahiya ka tuloy. Ngayon, paano mo maiahon ang iyong pangalan? Diba? Actually, di ba? Napakalaki pong kahihiyan yan. Inaakusahan mo yung isang tao. Di ba? Na wala ka namang sapat na batayan. Tapos, ikaw pang ombudsman. Di ba? Dapat supposed to be, nagsasalita ka based on evidence. Di ba? Pero wala. Wala kang ebidensya. Ni pagtingin sa inyong record, hindi mo ginawa. Basta ka lang makapag-akusa ng akusa. Ayan po ay hindi tama mga kababayan. Anyway, ano po ang kanyang masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.